Naranasan mo na ba ang mapasabak sa isang labanan na tila ba nakatadhana ka ng matalo dahil wala kang pera, kapangyarihan, o impluensya sa lipunan? Paano kung ang mismong dangal ng kaisa-isang kayamanang hawak mo ay pilit ding kuhanin at tapakan ng mga taong akala mo ay batas ang nagmamay-ari? Ito ang kwento ng isang simpleng tao na nagpatunay na ang katotohanan kapag ipinaglaban ng may talino at tapang, ay kayang magpabagsak kahit sa pinakamataas na pader ng kasinungalingan. Pero bago natin simulan ang istorya mga kahuwana tels, ay baka pwede pong makalambing sa inyo ng isang like and subscribe para palagi po kayong updated sa mga bago ko pa pong mga uploads. Malamig ang simoy ng hangin sa Plaza Miranda. Ngunit si Francisco Isko Di Magiba ay pinapawisan habang tulak-tulak ang kanyang kulay asul na kariton ng fishball. Sa edad na 58, bakas sa kanyang muka ang bawat guhit ng hirap at pagtitiis. Ang kanyang tsinelas ay manipis na at ang kanyang lumang kamiseta ay may ilang tagpi na rin. Ngunit sa likod ng mga matang may pagod, may nakatagong kakaibang talas. Tila may apoy na hindi kayang patayin ng anumang bagyo ng buhay. Mainit na fishball, kikiam, kwek-kwek. Lumapit na kayo rito, mainit pa. Sigaw ni Isko habang hawak ang mainit na sandok. Sa bawat tusok ng mga mamimili, umaalingaw-ngaw sa kanyang isip ang ubo ng kanyang 2 taong gulang na apo na si Jenny. Si Jenny ay may sakit sa puso, isang pamanang karamdaman mula sa kanyang pumanaw na ina. Ang anak na babae ni Isko ay pumanaw sa panganganak at ang ama naman ng bata ay matagal nang naglaho na parang isang bula. Si Isko na lamang ang inaasahan ng munting anghel. Lolo, masakit po ang dibdib ko. Madalas na yak ni Jenny sa gabi habang hinahaplos ni Isko ang manipis nitong likod. Tahan na apo, bukas marami uling bibili ng fishball. Ibibili kita ng gamot. Laging tugon ni Isko, pinipigil ang sariling luha. 3 dekada ang nakalipas, si Isko ay hindi lamang isang maglalako. Siya ay dating third-year law student sa isang tanyag na universidad sa Maynila, na Universidad ng Maynila. Matalino, masipag, at puno ng pangarap. Ngunit nang pumanaw ang kanyang mga magulang sa isang aksidente, napilitan siyang huminto upang magtrabaho. Ang mga makakapal na libro ng batas na kanyang inipon ay nanatiling nakasalansan sa isang sulok ng kanilang maliit na barong-barong sa gilid ng riles. Maalikabok, luma, ngunit hindi kailanman nakalimutan. Mang Isko, 5 pisong fishball nga po. Yung maraming matamis na sausawan. Bati ng isang batang mag-aaral. Sige, heto. Lakasan mo ang tusok anak. Nakangiting sagot ni Isko. Habang nag-aabot ng sukli, napatingin si Isko sa tapat ng kalsada. Doon ay nakatayo ang isang marangyang gusali. Ang Santa Cruz Jewels. Ito ay pagmamay-ari ni Don Wendell Santa Cruz. Isang kilalang negosyante na mayaman, may impluensya. Ngunit kilala rin sa pagiging marahas at walang pakundangan sa mga mahihirap. Hindi alam ni Mang Isko na ang gusaling iyon ang magiging simula ng kanyang pinakamalaking bangungot at ng kanyang pinakamatinding laban. Isang hapon habang abala si Mang Isko sa pagluluto, isang lalaking naka-uniforme ng gwardiya ang lumapit sa kanya. Mang Isko, pinapatawag ka ni Don Wendell sa opisina niya sa taas. Magdala ka raw ng 500 pisong halaga ng halu-halong fishball at kikiam para sa pulong ng mga board member. Saad ang gwardiya na si Gardo. Nagliwanag ang mukha ni Isko. Talaga, Gardo? Sige, sige. Sandali lang at ihahanda ko. Malaking tulong ito para sa gamot ng apo kong si Jenny. Mabilis na nagluto si Isko. Inilagay niya
ang mga bagong pritong pagkain sa malinis na lagayan at maingat na sumunod kay Gardo. Paakyat sa ikalawang palapag na gusali. Pagpasok niya sa opisina ni Don Wendell, namangha siya sa karangyaan nito. May mga mamahaling painting, malalambot na sofa, at isang malaking lamesang gawa sa mahogany. Sa likod ng lamesa ay nakaupo si Don Wendell, isang lalaking nasa edad 50, may gintong relos at may mapagmataas na tingin. Iwan mo na lang dyan sa mesa, Isko. Ito ang bayad, 500 piso. Itabi mo na ang sukli. Malamig na utos ni Don Wendell na hindi man lang tumitingin sa kanya. Maraming salamat po, Don Wendell. Malaking tulong po ito. Magalang na sagot ni Isko bago dahan-dahang lumabas ng silid. Ngunit pagbaba pa lamang ni Isko sa labi ng gusali, narinig niya ang isang malakas na sigaw mula sa itaas. Ang singsing ko! Ang bituin ng Cordillera! Nawawala! Sigaw ng boses ni Don Wendell. Sa loob ng ilang saglit, naging magulo ang buong paligid. Bago pa man makahakbang si Isko palabas ng pinto, hinarang na siya ni Gardo at ng 2 pang armadong gwardya. Huwag kang aalis, Isko! Sigaw ni Gardo. Mabilis na bumaba si Don Wendell kasama ang 2 pulis na tila ba kanina pa naghihintay sa labas. Ang isa sa kanila ay si SP Otto Mendoza, isang pulis na kilalang malapit na kaalyado ng pamilya Santa Cruz. Ikaw, duro ni Don Wendell kay Isko. 200,000,000 pisong heirloom diamond ring ang nawawala sa safe ko. Ikaw lang ang tanging pumasok sa opisina ko sa nakalipas na kalahating oras. Po, patawad po Don Wendell pero wala po akong kinukuha. Naghatid lang po ako ng pagkain. Panginginig na sagot ni Isko habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Huwag ka nang magsinungaling, matanda. Singhal ni SP Otto Mendoza, sabay hila sa braso ni Isko. Kapkapan yan. Pilit na kinapkap ng mga pulis si Isko sa harap ng maraming taong nag-uusisa sa labas ng gusali. Ngunit walang nakita sa kanyang mga bulsa, kundi ang 500 pisong ibinayad sa kanya at ilang barya. Wala po rito, Don Wendell. Ulat ni Mendoza. Ibig sabihin, naitapon na niya sa labas o may kasabwat siya. Dalhin sa presinto ang manipulang yan. Kasuhan ng qualified theft. Galit na utos ni Don Wendell. Maniwala po kayo. Wala po akong kinukuha. Parang awa nyo na, may sakit po ang apo ko. Pagmamakaawa ni Isko. Ngunit marahas siyang itinulak ng mga pulis papasok sa patrol car habang ang mga tao ay nagsisimulang magbulungan. Akala mo kung sinong mabait na bendor. Magnanakaw pala. Bulong ng isang kapitbahay na nakasaksi. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa mga pasa sa kanyang braso. Ang dangal na iniingatan niya sa loob ng 58 taon ay gumuho sa loob lamang ng 1 segundo. Sa loob ng madilim at mabahong selda, nakaupo si Isko sa sementadong sahig. Ang kanyang isip ay lumilipat sa kanyang apo. Sino ang magpapakain kay Jenny? Sino ang magbibigay ng kanyang gamot? Kinabukasan binisita siya ng isang batang abogado mula sa Public Attorney's Office o PAO, si Attorney Santos. Mang Isko, mahirap ang kaso natin. Panimula ng abogado na halatang pagod at marami ring hawak na kaso. Malakas ang impluwensya ni Don Wendell. May mga testigo raw sila na nakakita sa iyong patingin-tingin sa safe niya bago ka pumasok. Ang payo ko sa'yo, mag-plead guilty ka na lang para mas mababang parusa. Baka makalaya ka rin matapos ang ilang taon. Tumingin si Isko ng diretsyo sa mga mata ng batang abogado. Attorney Santos, kung aamin ako sa isang kasalanang hindi ko ginawa, parang ginawan ko na rin ng masama ang sarili ko, pati na rin ang aking apo. Paano ko siya haharapin kung ang lolo niya
ay isang sertipikadong magnanakaw sa papel. Pero Mang Isko, wala tayong pera para sa pribadong abogado. At sa dami ng hawak kong kaso, hindi ko maibibigay ang buong oras ko rito. Pag-amin ng abogado. Huminga ng malalim si Isko. Naalala niya ang kanyang mga lumang libro ng batas sa kanilang barong-barong. Naalala niya ang mga pangarap na ibinaon niya sa limot. Kung gayon, Attorney Santos, maraming salamat sa iyong oras. Seryosong pahayag ni Isko. Ngunit aking gagamitin ang aking karapatan sa ilalim ng ating konstitusyon. Ako ang tatayong abogado para sa aking sarili. Gulat na napatingin ng abogado sa kanya. Mang Isko, seryoso ka ba? Ang makakalaban mo ay ang Santa Cruz Law Firm, isa sa pinakamalalaking law firm sa bansa. Si Attorney Raymond Solis ang hahawak ng usapin. Isang veteranong abogado na walang awang dumudurog ng mga kalaban sa korte. Ang batas, Attorney Santos, ay hindi lamang para sa mga mayayaman na kayang bumili ng mamahaling baro at sapatos. Kalmado ang sagot ni Mang Isko, bagamat may panginginig sa kanyang boses. Ang batas ay pananggalang ng mga naaapi. At ako, gamit ang sarili kong kamay na may amoy ng mantika at fishball, ang magpapatunay nito. Nang makarating ang balita sa media at sa komunidad na ang isang fishball vendor ay tatayong abogado para sa sariling laban sa isang bilyonaryo, naging tampulan ito ng katatawanan. Nasisiraan na yata ng bait si Mang Isko. Wika ng mga kapitbahay. Saan ka nakakita ng abogadong nakatsinelas? Ngunit hindi nagpatinag si Isko. Sa tulong ng kanyang kapitbahay na si Aling Maria, na pansamantalang nag-aalaga kay Jenny, dinala sa selda ang kanyang mga lumang libro. Ang Revised Penal Code, ang Rules of Court, at ang Rules of Evidence. Sa loob ng 2 linggong pagkakakulong bago ang paglilitis, walang ibang ginawa si Isko kundi ang magbasa, magsaulo, at mag-analisa sa ilalim ng malamlam na bilya ng selda. Dumating ang araw ng paglilitis sa Regional Trial Court, Branch 12. Ang courtroom ay puno ng mga mamamahayag, usisero, at mga taga-suporta ni Don Wendell. Sa isang panig ng silid pulungan ay nakaupo si Don Wendell, katabi si Attorney Raymond Solis, isang lalaking mukhang matikas sa kanyang mamahaling suit. May dalang leather briefcase at may nakakalokong ngiti sa mga labi. Sa kabilang panig naman ay nakaupo si Isko. Suot niya ang kanyang kaisa-isang maayos na polo shirt na may bahagyang kupas na kulay at isang lumang pantalon. Sa kanyang harapan ay walang mamahaling briefcase, kundi isang lumang folder na naglalaman ng mga papel na may sulat kamay at ang kanyang lumang libro ng batas. Pumasok ang hukom, si Judge Amparo Alcaraz. Isang babaeng may matalas na tingin at kilala sa pagiging patas, ngunit istrikto sa kanyang korte. Tumayo ang lahat. Utos ng court clerk. Matapos ang mga formalidad, tumayo si Attorney Raymond Solis para sa kanyang opening statement. Kagalang-galam na hukom, panimula ni Attorney Solis. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong silid. Ang kasong ito ay tungkol sa tiwala at kasakiman. Ang aking kliyente, si Don Wendell Santa Cruz, ay nagpakita ng kabutihang loob sa akusado sa pamamagitan ng pagbili ng kanyang paninda. Ngunit paano ito sinuklian ng akusado? Sa pamamagitan ng pagnanakaw ng isang heirloom diamond ring na nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Isang bagay na hindi kailanman kayang kitain ng akusado kahit magbenta pa siya ng fishball sa loob ng 1,000 taon. Patutunayan namin nang walang pag-aalinlangan ng akusado ang kumuha ng singsing. Tumayo si Judge Alcaraz at tumingin kay Mang Isko. Mr. Dimagiba, nais mo bang magbigay ng iyong opening statement? Tumayo si Isko. Bagamat may katandangan,
Tuwid ang kanyang tayo. Walang kabantugan sa kanyang tindig. Ngunit may kakaibang kapayapaan sa kanyang muka. Kagalang-galang na hukom, panimula ni Mang Isko. Ang kanyang boses ay malinaw at buo. Ang kasong ito ay hindi tungkol sa kasakiman ko, kundi tungkol ito sa kadalian ng pagbintang sa isang taong walang kakayahang ipagtanggol ang sarili sa batas ng korteng ito. Ako ay simpleng maglalako ng fishball. Ang aking mga kamay ay marumi dahil sa uling, ngunit ang aking budhi ay malinis. Ang tanging hiling ko lang sa hukumang ito ay ang tingnan ang mga patunay, hindi ang estado ng aking buhay. Sapagkat ang batas ay hindi pumapanig sa mayaman o mahirap, kundi sa kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Bahagyang nagulat si Judge Alcaraz sa diretsyong pananalita ni Isko, habang si Attorney Solis naman ay napataas ang kilay. Sige, maaari nang magpakita ng inyong unang testigo, ang panig ng taga-usig. Utos ng hukom. Tumayo si Attorney Solis. Tinatawag ko ang witness stand, si Gardo Makaraig, ang gwardiya ng gusali. Umupo si Gardo sa witness stand at nanumpa. Sa ilalim ng pagtatanong ni Attorney Solis, isinalaysay niya ang kanyang bersyon ng kwento. Opo, attorney, wika ni Gardo. Nang pumasok si Mang Isko sa opisina ni Don Wendell, ako po ay nakatayo sa labas ng pinto. Nakita ko po sa bahagyang nakabukas na pinto na tumingin si Mang Isko sa direksyon ng safe bago niya inilapag ang pagkain. Nang lumabas siya, halatang balisa siya at nagmamadaling umalis. Salamat, Gardo. Your Honor, tapos na po ako sa testigo. Wika ni Attorney Solis nang may pagmamalaki. Mr. Dimagiba, nais mo bang i-cross-examine ang testigo? Tanong ni Judge Alcaraz. Opo, kagalang-galang na hukom. Tugon ni Isko habang tumatayo at lumalapit sa gitna. Tumingin si Isko kay Gardo. Lumambot ang kanyang muka. Gardo, magkaibigan tayo, hindi ba? Madalas kang kumakain sa aking kariton ng libre kapag wala kang baon. Pagtutol, Your Honor. Walang kinalaman ang relasyon nila sa kaso. Sigaw ni Attorney Solis. Sustained, wika ng hukom. Mr. Dimagiba, pumunta ka sa mga importanteng tanong. Paumanhin po, hukom, sagot ni Isko. Gardo, sinabi mo na nakita mo akong tumingin sa direksyon ng safe sa loob ng opisina sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas sa pinto, tama ba? Opo, Mang Isko. Attorney, sagot ng gwardya na medyo naiilang. Gaano kalawak ang bukas na pinto? Tanong ni Isko. Mga 2 pulgada po. At nasaan ang safe ni Don Wendell sa loob ng opisina? Tanong muli ni Isko. Nasa likod po ng malaking cabinet sa kanang sulok ng silid. Kumuha si Isko ng isang blueprint ng opisina mula sa kanyang folder. Isang dokumento na hiningi niya sa pamamagitan ng Subbuena Duces Tecum bago ang paglilitis. Kagalang-galang na hukom. Nais ko pong ipakita ang structural layout ng opisina ni Don Wendell. Wika ni Isko habang iniabot ang papel sa hukom at kay Attorney Solis. Pagkatapos ay bumaling siya kay Gardo. Ayon sa blueprint na ito, nagawa ng mismong arkitekto ng gusali. Ang pinto ay bumubukas ng pabaligtad papunta sa kaliwa. Kung ang pinto ay bukas lamang ng 2 pulgada, ang anggulo ng paningin mula sa labas ay nakatutok lamang sa sopa sa kaliwang bahagi. Imposibleng makita ang kanang sulok kung saan naroroon ang safe, maliban na lamang kung pumasok ka sa loob ng silid. Maaari mo bang ipaliwanag kung paano mo nakita ang safe? Napaawang ang bibig ni Gardo. Nag-umpisang magbulungan ang mga tao sa korte.
Baka po mas malawak ang bukas ng pinto noon. Nauutal na sagot ni Gardo habang pinagpapawisan ito sa ilalim ng ilaw ng korte. Ngunit, sinabi mo sa iyong sinumpaang salaysay at sa iyong pahayag kanina na bahagyang nakabukas lamang ito ng 2 pulgada. Giit ni Isko. Ang kanyang boss ay kalmado ngunit may pambihirang puwersa. Gardo, ang pagsisinungaling sa ilalim ng sumpa ay isang krimeng perjury. May kumuha ba sa iyo o nag-utos sa iyo na mag-imbento ng kwento? Pagtutol, Your Honor, haka-haka at panguusig ang ginagawa ng akusado. Sigaw ni Attorney Solis na biglang napatayo. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Sustained! Wika ni Judge Alcaraz. Ngunit ang kanyang tingin kay Gardo ay puno na ng pagdududa. Mr. Dimagi ba? Magtanong ka ng iba. Wala na po akong tanong para sa testigong ito, Your Honor. Wika ni Isko, sabay balik sa kanyang upuan. Si Attorney Solis ay bahagyang napakapit sa kanyang lamesa. Hindi niya inaasahan na ang isang fishball vendor ay may kakayahang gumamit ng structural blueprint upang sirain ang testimonya ng kanyang testigo. Tinatawag ko ang aking susunod na testigo, ang nagrereklamo, si Don Wendell Santa Cruz. Ani ni Attorney Solis, na ngayon ay mas seryoso na ang muka. Umakyat si Don Wendell sa witness stand na may kasamang pagmamahal sa sarili at paghama kay Isko. Don Wendell, panimula ni Attorney Solis. Maaari mo bang ilahad sa korte ang halaga ng singsing? At kung bakit ka sigurado na ang akusado ang kumuha nito? Ang bituin ng Cordillera ay pag-aari ng pamilya ko sa loob ng 3 henerasyon. Wika ni Don Wendell habang pinalalabas ang kanyang malungkot na muka. Ito ay may halagang 20 milyong piso. Nang pumasok si Isko, nandoon ang singsing sa ibabaw ng aking mesa dahil katatapos ko lang itong linisin. Nang lumabas siya at bumalik ako mula sa banyo, wala na ang singsing. Walang ibang tao roon kundi siya. Salamat, Don Wendell, sabi ni Attorney Solis, sabay ngiti ng nakakaloko kay Isko. Iyong pagkakataon na, tanda. Tumayo si Isko. Lumapit siya kay Don Wendell nang may mabagal ngunit tiyak na hakbang. Don Wendell, sinabi mo na ang singsing ay nagkakahalaga ng 20 milyong piso at ito ay isang heirloom. Tama po ba? Tanong ni Mang Isko. Oo, tama. Isang bagay na hindi mo man lang maguguni-guni ang halaga. Mayabang na tugon ni Don Wendell. At sinabi mo rin na ito ay nawala noong 14 ng Oktubre sa ganap na alas 5 ng hapon habang ako ay naghahatid ng pagkain? Oo, eksakto. Kumuha si Isko ng isa pang dokumento mula sa kanyang folder. Ito ay isang sertipikadong kopya ng isang transaksyon mula sa isang kilalang international na pawn shop chain sa bansa. Don Wendell, pamilyar ka ba sa Golden Legacy Pawn Shop sa Makati? Tanong ni Isko. Bahagyang nagbago ang kulay ng mukha ni Don Wendell, ngunit nagpakatatag ito. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Your Honor, wika ni Isko habang iniabot ang dokumento sa hukom. Nais ko pong ipasok bilang ebidensya ang dokumentong ito. Isang opisyal na record ng parenda mula sa Golden Legacy Pawn Shop. Ayon sa record na to, noong 12 ng Oktubre, 2 araw bago ang sinasabing pagnanakaw, isang gintong singsing na may malaking brilyante na nagngangalang bituin ng Cordillera ay isinangla sa halagang 10 milyong piso. Isang malakas na bulungan ang sumiklab sa loob ng korte. Ang mga mamamahayag ay nagunahan magsulat sa kanilang mga kwaderno. Pagtutol, Your Honor! Sigaw ni Attorney Solis, na ngayon ay halatang kinakabahan na.
Walang patunay na ang singsing na isinangla doon ay ang parehong singsing na pinag-uusapan natin. Mayroon po, kagalang-galang na hukom. Kalmadong sagot ni Isko. Kung titingnan nyo ang kalakip na larawan at ang serial number ng hiyas na nakatatak sa sertipiko ng pawn shop, tugma ito sa rehistradong sertipikasyon ng bituin ng Cordillera na isinumite ng panig ng taga-usig bilang ebidensya. Tiningnang mabuti ni Judge Alcaraz ang mga papel. Tugma nga ang mga serial number. Ipagpatuloy mo, Mr. Dimagiba. Humarap muli si Isko kay Don Wendell na ngayon ay nagsisimula ng manginig ang mga kamay. Don Wendell, sino ang nagsangla ng singsing ayon sa record na to? Tanong ni Isko. Ang kanyang boses ay parang kulog na tahimik sa silid. Sinasabi rito na ang nagsangla ay si Richard Santa Cruz Jr., ang iyong kaisa-isahang anak. Hindi yan maaari, nauutal na sabi ni Don Wendell. At mayroon pa po, Your Honor, patuloy ni Isko habang naglalabas ng isang papel. Ito ang opisyal na ulat ng audit mula sa SEC at mga bank statement ng Santa Cruz Jewels. Ipinapakita rito na ang kumpanya ni Don Wendell ay nalulugi na at may utang na umaabot sa 50 milyong piso. Sa katunayan, ang kanyang gusali ay nakatakda ng rematahin ng bangko. Anong kinalaman nito sa kasong pagnanakaw? Galit na sigaw ni Atty. Solis. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng dating kumpiyansa. Napakalaki ng kinalaman nito, Your Honor. Paliwanag ni Isko habang nakatingin ng diretso sa hukom. Ang bituin ng Cordillero ay may insurance policy na nagkakahalaga ng 25 milyong piso sa ilalim ng Pioneer Insurance Corporation. Upang makuha ang pera sa insurance at mabayaran ang kanilang malalaking utang, kinakailangan palabasin na ang singsing ay nanakaw. Ngunit ang hindi alam ni Don Wendell, lihim na kinuha ng kanyang anak ang singsing 2 araw bago ang kanilang plano upang ipangbayad sa malaking utang nito sa pagsusugal sa kasino. Napasinghap ang buong korte. Ang mga tao ay napapatayo sa kanilang mga upuan upang makita ang nangyayari sa unahan. Nang malaman mo, Don Wendell, na wala na ang singsing sa iyong safe dahil kinuha ng iyong anak, itinuloy mo pa rin ang iyong plano. Mariing sagot ni Isko habang lumalapit kay Don Wendell na ngayon ay nakayuko na at hindi makatingin sa kanya. Dahil nandoon ako, isang mahirap na fishball vendor na walang pera at walang kakayahang lumaban. Ako ang ginawa mong pain at panakip butas upang makuha mo ang pera sa insurance at maprotektahan ang iyong anak mula sa kahihiyan. Tama po ba, Don Wendell? Pagtutol, Your Honor. Ang lahat ng kanyang sinasabi haka-haka lang. Sigaw ni Atty. Solis. Ngunit kahit siya ay halatang nangihina na rin ang tuhod. Hindi ito haka-haka, sagot ni Isko. Narito rin po ang aking listahan ng mga testigo. Ang kinatawan ng Golden Legacy Pawn Shop at ang insurance investigator ng Pioneer Insurance na nag-iimbestiga sa kahina-hinalang claim ni Don Wendell. Sila ay nasa labas lamang ng silid na ito at handang tumestigo. Sa puntong ito nanlambot na ng tuluyan si Don Wendell. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay naglaho. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay at ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng gusto habang nakahawak sa gilid ng witness stand. Ang bilyonaryong negosyante na dating akala mo ay nagmamay-ari ng buong Maynila ay tila naging isang maliit na bata sa harap ng isang simpleng maglalako na kanyang minamaliit. Totoo ba ito, Mr. Santa Cruz? Tanong ni Judge Alcaraz sa isang malamig at seryosong boses. Tandaan mo, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa. Tumingin si Don Wendell kay Atty. Solis, ngunit ang kanyang abogado ay umiwas ng tingin. Batid na wala na silang kawalan sa matibay na ebidensyang inilatag ni Isko.
Humikbi si Don Wendell. Patawad po, kagalang-galang na hukom. Patawad. Ang pag-amin na yon ay sapat na upang yumanig sa buong silid pulungan. Matapos ang 3 oras na deliberasyon at pagdinig sa iba pang mga testigo na ipinatawag ni Isko, ibinigay na ni Judge Amparo Alcaraz ang kanyang desisyon. Sa pagpapasya ng hukumang ito, panimula ng hukom habang nakatutok ang bawat mata sa kanya. Ipinahayag ng korte na ang akusado, si Francisco Isko Guimagiba, ay walang sala sa krimeng qualified theft dahil sa kawalan ng sapat at matibay na ebidensya at sa halip ay napatunayang biktima ng isang masamang pakana. Isang malakas na palakpakan ang sumabog sa loob ng korte. Ang mga tao na dati ay nagbubulong-bulungan at nangusga kay Mang Isko ay ngayon ay nagsisigawan sa tuwa at paghanga. Inaatasan din ng hukumang ito ang opisina ng City Prosecutor na agad na maghain ng kaukulang kasong perjury, false accusation at insurance fraud laban kay Wendell Santa Cruz Sr. at Richard Santa Cruz Jr. Ipinawalang bisa rin ang piyansa ng Gwardyang Sigardo Macaraig para sa kasong perjury. Tapos na ang pagdinig. Tunog ng maso ng hukom na nagudyat ng katapusan ng laban. Nakahinga ng malalim si Mang Isko. Dumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Panginoon. Habang papalabas siya ng korte, dinaluhong siya ng mga mamamahayag na may mga dalang mikropono at kamera. Mang Isko, paano mo nagawa yun? Paano mo natalo ang isang pinakamagaling na law firm sa bansa? Tanong ng isang reporter. Ngumiti si Isko. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha at kagalakan. Ang batas po ay hindi gawa sa ginto o pilak. Ito ay gawa sa katotohanan. Kahit gaano kakayaman kung ang hawak mo ay kasinungalingan, luluhod at luluhod ka pa rin sa harap ng hustisya. Ang kailangan lang ay huwag matakot, lumaban para sa kung ano ang tama. Ngunit may isang bagay pa na hindi alam ng marami. Nang matapos ang kaguluhan, lumapit kay Isko ang isang insurance investigator ng Pioneer Insurance Corp, si Ginoong Arthur Cruz. Mang Isko, bati ni Arthur nang may malalim na paggalang. Dahil sa iyong katalinuhan, nailigtas mo ang aming kumpanya mula sa pagbabayad ng 25 milyong piso na peking claims. Bilang pasasalamat ng aming board of directors, ay nagpasya na ibigay sa iyo ang karampatang reward para sa pagkakabunyag ng fraud, isang tseke na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Napatigil si Isko, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. 2 milyon? Sigurado po ba kayo? Ikit pa riyan, ang nailigtas mo sa amin, Mang Isko. Nakangiting sagot ni Arthur. At higit sa lahat, narinig namin ang tungkol sa iyong apo na si Jenny. Gusto rin ng aming kumpanya na balutin ang lahat ng gastusin sa kanyang operasyon sa puso sa pinakamagandang ospital sa bansa. Napaluhod si Isko sa sahig ng korte. Doon ay tuluyan ng umagos ang kanyang mga luha. Hindi na dahil sa hirap o lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Ang kanyang munting anghel ay maliligtas na. Ang kanyang mga sakripisyo ay hindi na sayang. Makalipas ang ilang buwan, matagumpay na naoperahan si Jenny at ngayon ay masigla nang tumatakbo sa paligid. Si Don Wendell naman at ang kanyang anak ay nahaharap sa mahabang taon ng pagkakakulong, habang ang kanilang kumpanya ay tuluyan ng bumagsak. Si Isko naman ay hindi na nagbebenta ng fishball sa kalye. Sa tulong ng perang kanyang natanggap at sa pagkilala ng komunidad, itinayo niya ang Guimagiba Legal Aid Foundation sa kanilang lugar. Isang opisina na nagbibigay ng libreng payong legal para sa mga may hirap na walang kakayahang kumuha ng abogado. Sa ibabaw ng kanyang bagong lamesa, hindi na sandok ang nakalagay, kundi ang kanyang mga lumang libro ng batas na sa wakas ay nagamit din
sa kanilang tunay na layunin. Lolo, ano pong ginagawa nyo? Tanong ni Jenny habang nakadungaw sa kanyang lamesa. Nagsusulat ng pag-asa, apo. Nakangiting sagot ni Isko habang hinahaplos ang buhok ng bata. Para sa mga taong akala nila ay walang kakayahang lumaban. Ang kwento ni Mang Isko ay isang napakapangyarihang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka, kundi sa lalim ng prinsipyo at katapatan ng isang tao. Ang edukasyon at kaalaman, kahit gaano katagal na baon sa limot, ay isang kayamanan na walang sino mang makakapagnakaw. Kapag ang isang tao ay may malinis na budhi at may tapang na tumayo para sa katotohanan, walang ginto o impluensya ang kayang tumalo sa kanya. Huwag nating hamakin ang mga maliliit sa lipunan, sapagkat sa likod ng kanilang simpleng anyo ay maaaring may nakatagong higante ng katarungan. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istoryang ito? Kahuana Tels, baka po pwedeng makikisulat o makikitype dyan sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe. At mga Kahuana Tels, makikipindot na rin po ng notification bell para po palagi kayong updated sa mga bago ko pa pong ilalabas ng mga istorya. Muli ay mag-iingat po tayong lahat sa pangaraw-araw at God bless us all.